Pagising ko, wala akong katabi siya sa yung misis ko. Pinagluluto ko na yung aking kusinera. Ano to driver ko, tapos kusinera ko din to. Tama ba, ma? Pakiramdam ko nalindol. Sabi ko, parang gumagalaw yung building Parang si Don mga boss. Nangangalkal pa ako. Ma, bagay ba sa akin ipit ko? Baka na? Nakakalungkot talaga. Kaya yung iba, gusto nila agad. Kahit temporary foreign worker pa lang sila, madala na agad yung family nila. Kaya ang hiling ko sa kanya, mag-alas sa mabuti sa yun sa nakasandata natin sa buhay. Malapit ko. Pero sa mga boss, kagising ko lang. Ay, Kaya natin niluluto na misis ko. Oras o. Alas 8 na mga boss. Rice is life mga boss. Kita nyo naman yun Hamonadong baboy mga boss. Yan ma. Corn beef na itlog. Corn beef na may itlog. Tapos ito. Magluluto siya ng sopas. May tsura ng labas mo. Oh, pasensya na kayo, may mga tiklupin pa kami dyan. Pero tapos na yun. Kita nyo yung labas. Andun yung basurahan namin. Siguro yung kasama namin sa bahay naglabas siya kasi maaga siyang pasok kanina Pag alas 11 na ako umuwi kagabi mga boss. Laki ng salamin namin dito. Kitang-kita ko yung pagmumukha ko. Kaagising ko lang talaga pambihira. Misis ko maaga nagising yan. Maaga naman talaga kami nagigising kasi nakasanayan na namin, di ba? Parehas kaming panadero. At day off si misis ngayon 7 days. Ako naman, day off ako sa aking full time pero sa part-time mo may pasok ako mamaya. Last dos pa naman kaya medyo mahaba pa yung oras ko dito sa bahay. Pagising ko wala akong katabi siya sa yung misis ko. Paglabas ko na dito na parang nagluluto na. Pinagluluto ko na yung aking kusinera. Ano to driver ko, tapos kusinera ko din to. Tama ba ma? Galit mga boss. Yan! Yan ang sinasabi ko mga boss. Ay, ito. Ang ketchup lagi mo, inano ko na yan kasi nila na naman. Wait lang, inom lang ako ng, mga boss, inom lang ako ng ano ko, pang maintenance medicine ko. Para ang buhay ay humaba. Mahaba ang buhay mga boss. Pag ako'y nakakainom nito. Bagong pungos ako ngayon mga boss. Ano ba masasabi nyo? Mukha na ba ako ngayong tao mga boss? Wait lang mga boss. Makalimutan ko na mag-breakfast. Makalimutan ko na maligo. Huwag lang makalimutan ko minom dito. Patay tayo dyan. Diba dati yung experience ko nasa Batayan noon hindi ako nakainom? Sa Kamloops? Sa Kamloops yan diba? Kamloops mga boss. Kung saan nag-aaral yung anak ko dati. Doon nakainom? No? Nasa loob kami ng Walmart mga boss. Ika 2 days namin doon. Wala akong inom. Namimili kami ng pagkain ng binata ko doon. Tapos tulak-tulak ko yung cart. Pakiramdam ko nalindol.
nakita ko ni Mrs. kasi nagtutulak akong ganyan. Bigla akong napahinto. Sabi niya, ba't ka napahinto? Sabi ko, parang gumagalaw yung building ah. Sabi niya, hindi gumagalaw. Binitiyon ko yung card. Hindi naman nagalaw yung card. Sabi ko, patay. Yung bang balisa ka ba, tapos napapahawa ka dito. Umupo muna ako dun sa tabi. Sabi ko, ma, iba yung pakiramdam ko kasi pangalawang araw ko nang hindi nakakainom. Sabi ng misis ko, nako, baka sinumpong ka na ng high blood mo. Buti na lang kamo sa pharmacy. Pharmacy doon mga boss. Nangangalkal pa ako. Pagising ko, ganyan ako mga boss. Kalkal ako ng kalkal. Buti na lang, meron doon pharmacy. Nagtanong ako. Buti, maluwag sila. Kasi, yung iba hindi nagbibigay. Sabi ko, kailangan ko lang makainom kasi iba na yung pakiramdam ko. 2 days na ako hindi nainom. Tapos, sinabi ko sa kanila kung sino yung family doctors ko. Tapos, kung saan kami, sabi ko sa Chetwin kami, British Columbia, ganyan. At ayun, tapos inulit niya sa akin ulit sino yung family doctor ko. Binanggit ko yung family doctor kong Pilipino dito. Sabi niya, ilang peraso lang yung ibibigay namin sa'yo. Yun lang yung allowed para sa'yo. Sabi ko, sige. Kasi mag-i-stay lang. Ilan days ba tayo doon? 3 days. So, nung araw na yon, pangalawang araw ko kinabukasan. Last day namin. Sabi ko, sige, binigyan niya ako ng 5. Kaya tuwan-tuwa ako. Yun, nung nakainom ako, dun mismo, on the spot, sa loob ng Walmart, uminom na ako, bumili rin ako ng tubig. Pwede ko na ba ditong i-take to? Sabi niya, sige, take mo na. Take mo na dun. Tapos yung mga ilang oras, naging okay na yung pakiramdam ko. Sabi ko, hindi pala talaga pwede na ipagpaliban ko yung pag-inom nito. Mada-deadbull talaga ako mga boss. Pero ang kailangan pa rin kahit may maintenance ka is yung alam mo mga bawal huwag mong gawin. Kasi sasabihin naman sa'yo ng doktor mo yun kung ano yung mga bawal. Huwag mong gawin. Hanggat maaari. Kung hindi mapigilan, bawasan mo talaga. Rice, pagpupuyat, yung masyadong mamantika, at pinaka-number 1 sa lahat, yung maalat na pagkain talaga. Tsaka stress, yan. No, mano, stress. Stress na kasi. Mga boss, kain muna tayo. Makain na tayo? Hindi na pa. Kanina pa daw. Papagalitan ko talaga itong kusinero ko mga boss eh. Mabagay ba sa aking ipit ko? Mukha na? Bastos! Ito si Mrs. Coffee lover to. Lagi talaga ito nagkakape. Kain tayo mga boss. Yan. Gusto ko ng content. Hindi nyo kasi kita yung pagmumukha ko. Pasensya na kayo ha. Kung ganito ako. Bungis-ngisin ako mga boss. Ito niluto ko ito kagabi eh. Anong sa araw pa na? Pork hamonado. Okay naman ba? Luto mo ka direta bukas. Kasi dadaan dito bukas yung bahay. Sa talaga yung bata. Ano magulam na. Happy na naman kami. Kung Kasi dadaan dito yung binata ko. wala ka ng pasok sana, pumunta tayo dun sa powder king. Gusto ko ng powder king. Sama niyo yung mga tropa niya, di ba? Dadaan dito yung ko mga boss. From Dawson Creek, pumunta siya ng Chetwin. Ano ba dahil na ibibigay sa kanya? Pauwi. So dadiretso niya siyang Powder king. dadiretso muna siyang Powder King. Gano'ng kalayo ba yun? Saan ba yun? Masya Ayun. Masya ka naman. From Dawson Creek, magdodrive siya kasama yung mga kaibigan niya, mga Pinoy din, mga boss, mga kabataan niya, mga yan kasi. Punta sila ng Powder King. Mag-i-ski sila. Yan, yun yung para sa bundok na ba yun? Yun, dun siya. Marami dong mga kabataan din na pumupunta.
So, siyempre, alam niyo na, pag mga kabataan, marami silang mga activities, hindi na ubusan, di ba? Hayaan lang natin yung mga anak natin, pag ganyan na lumalaki na sila, para wala silang ma-miss sa habang nagkakaedad sila. Ma-experience nila yung mga na-experience din ng iba. Hindi naman yun masama, hindi naman yun luho. Isa lang yun sa pwedeng pagkalibangan dito. Alam niyo na, pag kayo nandito sa Canada, kung hindi pa kayo nakakarating, dito ay kung hindi mo kasama ang iyong pamilya, talagang maghahanap ka ng paglilibangan mo. Nakakalungkot talaga. Kaya yung iba, gusto nila agad, kahit temporary foreign worker pa lang sila, madala na agad yung family nila. Para sama-sama sila dito, para masaya nga naman, di ba? Tulad namin, no? Kita nyo, isa pa yung anak namin, pero laging wala. Maganda na rin yun kasi sinanay na rin namin siya mag-isa, no? Sinanay na rin talaga namin siya mag-isa. Para hindi niya kami, yung bang konting kami yung gagawa, kami yung tutulong. Pero siya, iba yung anak namin. Siya yung nag-i-enroll sa sarili niya. Yun lang, pag meron siyang nararamdaman, may sakit siya, yan, nagme-message sa amin. Siyempre, natural mga post. Siyempre, may sakit na yung isa sa pamilya mo. Kaya yun ang bili namin sa kanya. Pag may kailangan, mag-message ka lang. Pero talagang kami talaga yung nagme-message. Ganun naman talaga, di ba? Kayo, experience nyo rin yan. Kayo yung magme-message sa mga anak nyo. Inaantay namin sa mag-message, hindi eh. Sobrang busy. Naku. Ay, Diyos ko. Kami na yung nagme-message. Tagal pa mag-reply. Mapapangiti ka na lang. Kain mo na kami mga boss. Siya lang hiling ko sa kanya. Mag-alas siya mabuti. Pagtapusin niya yung sarili niya para may marating siya sa kanyang pagtanda. Dahil sa panahon ngayon, ito lang ang pananaw ko. Ano man ang marating mo, iba pa rin yung may natapos ka. Iba pa rin yung nakapag-graduate ka ng kolehiyo. Yung kahit saan ka mapunta, alam mo sa sarili mo na kaya mo. Isa yun sa pinakasandata natin sa buhay. Yun mga boss. Kasi hindi ako nag-aaral ng college. Kakain mo na kami mga boss. Mamaya magkaiyakan pa tayo dito, hindi ako makakain. Tapos sa kami kumain mga boss. Pinagugas ko ng pinggan yung aking kasambahay. Tapos sabayan ma? Natapos na po, sir. Yan ang sinasabi ko mga boss. Tayo dyan mga boss. Galit na si Mayora. Oh. Ba, anong oras malulutuin to? Mamaya pag wala ka na. Oh! Mga boss, ayaw akong pakainin ng sopas Tinatamad ako maluto eh. Alas 2 yung pasok ko. Tapos sabi ko, anong oras na lulutuin? Mamaya pa daw. Papapalayas ko to mga boss. Ano? Gusto mo ba lumayas? Ikaw lumayas. Mga boss, ako pala papalayasin. Pambihira naman talaga. Oh. Anak-anang pating talaga to. Papakain nga pala akong kalapate. Sumisilip ako dito sa bintana kasi sa pintuan namin dito. Pupunta ako dun sa shed. Papakain akong kalapate. So mamaya na lang. Kaya ganun yung buko. Kulot kasi buko mga boss eh. Liga na ma, tutulog na tayo. Yes, sir, dyan na. Tutulbas pa. Baka magalit pa ako sa'yo.